How do you feel about the music you created back then versus, you know, the stuff you're putting out now, yung mga nire-release mo na ngayon? Siyempre, natutuwa dahil nakikita ko na malayo na rin yung na-improve ko. Siyempre, yung content nung mga sinasabi ko dati, talagang nananariwa sa akin para ma-freshen up ako kung bakit ko ba ito ginagawa. Kasi kadalasan, sa sobrang katagalan, minsan mamamanhid ka din, hindi maiiwasan yan. Kaya dapat nga, katulad ng sinabi ni Master Glock 9, dapat lagi nating aalagaan yung apoy, yung fire. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, nag-fade siya. So, dapat nasa sa'yo yan kung paano mo siya aalagaan. Parang kaibigan mo siya, ganun. What keeps you motivated? Paano mo na may make sure na yung apoy nandun pa din? Laging mo dapat i-enjoy. Dapat laging excited ka pa rin na gawin siya kahit na ilang taon mo na siyang ginagawa. So, pakiramdam ko lagi pa rin ako nagsisimula. Lagi pa rin akong dapat dapat akong ipatunayan. May gusto akong i-share na knowledge, na music, na mismo galing sa akin. Tsaka, na-inspire din kasi talaga ako sa eksena ngayon, lalo ngayon. Kasi nakita ko yung struggle ng mga hip-hop. Kasi maaga ako nagsimula, hindi naman po ako sobrang matanda ng rapper. Ako po yung pinakabata na sumabay sa mga veterano kila Mike Cosa. Ako yung bunso nila dati. So marami akong nakita na struggle din mula sa mga CD Burns din, sa mga pirated era. Hanggang sa pumasok yung SoundClick, iMeme. Diba? Hanggang sa ito, nakatagos na tayo. Tapos ngayon, may mga nagtitiwala na sa atin katulad ng Believe Music. May mga ganyan, may mga tao na sumusuporta. Kaya, inaano ko siya, ayoko siyang i-take for granted. Kumbaga lagi kong pinagpapasalamat kung ano yung meron ngayon. Kasi sobrang magaan na talaga at sobrang smooth. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.